Ayos naman lahat ang para sa piging bukas ng gabi. Alam nyo, kasama ni Haring Herodes si Prinsesa Salome at ang prinsesa ay balitang-balita sa kanyang kagandahan. Makikita natin bukas kung siya maganda nga. Bukas ng maga ang kanilang dating. At sa gabi naman ang piging. Mag-inuman tayo. Prinsesa Salome, ang inyong lingkod, Centurion Cornelius ng Hukbong Romano.
Anong ginagawa mo rito? Katungkulan kong makita kitang matiwasay habang ikaw ay panauhin ng prokurador. Ang prinsesa ng Galilea ay hindi nangangailangan ng tanod habang siya namamasyal. Ugali na ng Centurion Romano, pa mangyayari? Lalong-lalo na kung ang tinatanuran ay kagandang katulad mo, kamahalan. Kung may makakita sa ating dalawa, ay maaaring pagbuhatan ng mga bulong-bulungan dito sa bayan ng Cesarea. Kung kayong kamahalan, ipahintulot mong anyayahan kita sa liwas ng bayan. Doon, walang makakakita. Malamig ang simoy ng hangin, maganda ang tanawin, at tayong dalawa lamang. Ngayon ko napatunayan na ang mga Romano ay pangahas. Kung kapangahasang matatawag, ang magtanod sa prinsesa ng Galilea ay tinatanggap ko ang taguringan. Kung ganon, maaari mo na akong iwan. At kung hindi, ako ang babalik sa palasyo. Anong ginagawa mo rito, Salome? Nagpapalamig, mahal kong ina. Nakasama ang isang kawal Romano? Centurion, mahal na reyna. At ano masama ron? Hindi ba tagumpay ninyong makita na pinaglilingkuran ako ng isang Romano? Isang prinsesa ng Galilea ay kailanman hindi dapat makita ang kasama ng isang kawal Romano. Sa iba marahil ito mga kawal na nakilala ninyo. Kahit na, hindi ko gusto ang nangyayari dito. Bukas na bukas ay babalik tayo sa Galilea. Sa Palasyo, Salome. Ang bigla niyong pagalis ay hindi ko inaasahan, Haring Herodes. Gayunpaman, baunin niyo sa inyong paglalakbay ang taos-puso kong pasasalamat sa inyong pagdalaw. Wala kayong alalahanin. Ang kay Pilato ay kay Pilato naman. Tila hindi naging kasiyasiya ang aming pagtanggap sa inyo, kung kaya naging madalian ang inyong pagalis. Ang aking ina ang may kagustuhan nito. Nababakas ko sa inyong mukha na kayo galit pa rin. Ipagpatawad mo ang aking nagawang kapangahasang kagabi. Kalimutan mo. Ipinakikilala mo lamang sa akin na ikaw nga ay isang kawal Romano. Sa unang pagkakataon, dadalaw ako sa inyong palasyo. Prinsesa Salome? Makinig kayo sa aking sinasabi. Hanggat hindi ninyo pinagsisisihan ang inyong mga kasalanan, ay hindi kayo makapapasok sa pinto ng kalangitan. Tuwirin ninyo ay kumanda kayo sa kanyang pagdating. Magsisi kayo at magtika hanggat may panahon pang nalalabi. Tuwirin ninyo ang landas ng Panginoon. Kumanda kayo sa kanyang pagdating. Mahigpit na ipinagbabawal sa kautusan ng Diyos na huwag kayong makikiyain sa asawa ng may asawa. Kawal! Ang inyong hari ay may maruming pamumuhay. Lalo ang kapatid niyang Alamin kung sino ang taong sa salitang yon. Huwag kayong tumulad sa kanya. Hindi po, kamahalan. Bakit, Herodias? Bakit? Hindi mo ba naririnig ay sinisigawan ng ulo na yon? May lakas ka pa ng loob na tumawa. Ikaw ay isang hari, Herodes. Bakit hindi mo ipadakip ang taong yon? Ipadakip? Ang taong nagsasabi lamang ng katotohanan. Pakinggan mo ang kanyang sinasabi. Pinatatanong ng kanyang kamahalan kung sino ka raw nangangaral sa mga tao. Ako'y si Juan Bautista. Sugo ako ng hari. Hindi ng inyong hari, kundi ang hari ng kalangitan. Kamahalan, Sino siya? Juan Bautista raw po ang kanyang pangalan. Juan Bautista. Salakad na tayo. Ako, kamahalan.
Dadalhin mo ang sulat na ito kay Haring Herodes na nagpapatibay na ikaw ay akin ipinadala upang maging taga-subaybay at tagapagbalita sa akin sa mga nangyayari. Magulo ngayon sa bayan ng Judea dahil daw may isang bagong propeta na di mano'y matas pa sa ating emperador, Tiberius Caesar. Yan marahil ay binabalita ng mga Hudyo na magliligtas sa kanilang bayan sa pagkaalipin. Tulo lang! Pakimatyak kang mabuti. At kung may marinig kang may nagsabing kay sa ating emperador, ibalita mo kagad sa akin. Masusunod ka, mahalan. Lumakad ka na. Centurion Cornelius. Mahalan. Ipinagkakatiwala kong tungkulin na yan. Pangalagaan mong mabuti. Hindi dapat makarating ang balitang yan. Dito lamang ay dapat nang sukpuin. Maasahan niyo, kamahalan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Tanggapin mo ang kanyang biyayang walang hanggan. Binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Tanggapin mo ang kanyang biyayang walang hanggan. Mari bang malaman ko kung anong inyong pinagkakaguluhan? Hindi nyo ba nakikita at binibinyagan ng mga tao? Binibinyagan. Eh, sino naman ang nagbibinyag? Si Propeta Juan Bautista po. Binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Tanggapin mo ang kanyang biyayang walang hanggan. Inaasahan ko ang buong pusong pakikitungo sa aking sugong si Centurion Cornelius, ang kanyang kamahalan, Procurador Poncio Pilato. Ang mabuti pa'y magpahinga ka na muna, Centurion Cornelius. Sa layo ng iyong paglalakbay ay natitiyak kung napapagod ka. Kapitan, samahan si Centurion Cornelius sa kanyang silid. Bago ka umalis sa bayan ng Cesarea, ay nasabi ko sa iyong susundan kita. At kahit saan ka pumunta, alam natin kita. Natupad ko na ang bagay na yan, Salome. Ibig mo ba akong patanawin ng utang na loob kaparito mo sa bayan? Hindi. Nais ko lamang patunayan na ang isang kawal Romano ay may isang pangungusap na di gaya ng iyong pagkakilala. Iisang pagkakakilala ko sa inyong mga Romano. At kailanman ay hindi magkakagiliw ang aming bayan sa inyong bansa. Kung yan ang sasabihin mo, sa sandaling ito'y handa ko nang limutin na ako isang Centurion Romano. Makalilimot ka yata sa iyong sarili, Cornelius. Magagawa mo bang limutin na ikaw ay isang senturyon? Bakit hindi? Limutin mo na ikaw isang prinsesa at ako naman ay isang kawal Romano. At mag-usap na lamang tayong parang pangkaraniwan nila lang. Pinatatawa mo ako, Cornelius. Limutin ko na ako ay isang prinsesa? Nahihibang ka na ba? Mula nung ako'y magkaisip, ay pinangarap ko na maging prinsesa. At gamitin ang aking kapangyarihan. At ngayon ay... Kahit anong bigat ng inyong pagkakasala, tumawag lamang kayo sa dakilang lumikha. Makti kang mataman at kayo'y kanyang patatawarin at tatanggapin sa kanyang kaharian. Ngunit kung hindi, ay gagawad niya ang kanyang pagpaparusa. Ang inyong haring hero ay inaakala ninyong magtatagumpay siya sa ngayon. Ngunit hindi magiging maganda at kasiyasiya ang kanyang wakas sapagkat sinuway niya ang utos ng Diyos na huwag kang makikiapit sa asawa. At ang inagawa niya ng asawa ay ang kanyang kapatid. Wala lalaki o babae nagagawa ng kanyang pagkakasalit ng pagpaparusa. At ang oras ni Herodes ay nalalapit na! Hawahin. Sino yun?
Si Propeta Juan. Baliw. Siya ay baliw. Isa siyang baliw na sinusundan at pinakikinggan. Ako sa'yo na ang taong yan ay isang baliw. Magsipagsisi na kayo sa inyong mga gawang pagkakasala. Makinig kayo kung si Prinsesa Salome! Ang sinuman makinig sa baliw na ito ay baliw din! At nakakagawa ng malaking pagkakasala sa hari. Kung kayo makinig sa sinungaling na ito, magsiwi na kayo! Huwag kayong magsialis. Prinsesa Salome, maganda at maamo ang iyong muka. May pa ng pagkakasala. Limutin mo ang pagkakasala ng iyong ina. Tumawag ka sa Diyos. Iyan lamang ang kaligtasan mo. Halika, anak. Lumapit ka sa akin. Huwag! Huwag mo ako lapitan! Cornelius, ilayo mo ako! Ang kanya mga mata. Akala ko ba hindi ka naniniwala sa kanilang Diyos? Bakit ngayon ay tila takot na takot ka? Hindi ako natatakot. Ang kanya mga mata ang hindi ko matitigan. At nang itingin niya sa akin ay tila bang napapaso ako. Bakit ganon? Sinabi ko na sa iyo, hindi natin kayang lutasin ang kahiwagaan ng bagay na yan. Hindi ko nawa ng ibig mo sabihin. Para ba siyang nagbabanta? Pinagbabantaan niya ba ako, Cornelius? Hindi. Maaari nagkakamali ka. Hindi ako nagkakamali. Hindi mo ba napansin na ako'y kanyang pagmasdan? Kung totoo man yun, ay huwag kang mag-alala. Pagkat ako'y lagi nasa tabi mo at nakalangi pagtanggol ka sa lahat ng sandali. Cornelius, nakita ko siya at makausap ng harapan. At ang binitiwan niyang pangungusap ay parang punya na tumarak sa aking dibdib. Huwag kang mag-alala. Kung hindi magtitigil ang taong yan, ay pahuhuli ko. Sayang lang ang kapangyarihan ko sa hari. Hindi na kayo dapat na mag-aksaya pa ng panahon. Sapagkat sa pangangaral ng taong yan, ay baka pati ang hari ay kanyang makaniwala. Mahal kong ina, maraming tao nang naniniwala sa kanya. Tumahimik ka na, Salome. Ipaubaya mo sa akin ang lahat. Alam ko na ang aking gagawin. Jonah, saan ka nanggaling kanina? Sa bayan, dinalaw ko lamang isa kong kamag-anak. Ano ang nadinig mong mga bulong-bulungan sa bayan? Tungkol sa ano? Tungkol sa ano pa? Di tungkol sa hangal na propetang nangangaral sa mga tao? Salome, lalong mabuting huwag mong pag-isipan ng masama ang taong yaon. Kalimutan mo na siya. Jonah, hindi ako humihingi ng payo sa'yo. Ang itinatanong ko ang sagutin mo. Ang masasabi ko maraming taong naniniwala sa kanya. At araw-araw yung nararagdagan ng kanyang hukbo. Talagang kailangan ng pigilin kung ganon. Salome, inuulit ko sa iyong huwag mong pagmantaan ng anuman ng taong yaon na maaari mong pagsisihang pagdating ng araw. Jonah, pati ba naman ikaw ay naniniwala na sa kanya? Naniniwala na siya'y isang hindi pangkaraniwan tao. Isa siyang banal. Isa siyang sugo ng Diyos. Ikaw ang iyong paniniwala. Yan ang bagay sa'yo. Huwag mo akong matawag-tawag na Salome lamang. Ako isang prinsesa. At ipakikilala ko sa'yo kung sino ang higit na makapangyarihan. Ang prinsesa ng Galilea o ang propetang sinasabi mong sugo ng Diyos. Umalis ka sa harap ko. Anong balita, Marco? Ang mga tao ay nagkakagulo po sa labas ng palasyo kamahalan. At ang propeta ay nagsasalita na naman. Alam ko na. Ngayon din na ipag-utos mo sa komandante na dakipin at nang matahimik na ang propetang yan. Walang kabuktutang hindi pinagbayaran. At sa bawat kabutihang asal na inyong gawin sa inyong kapwa, ay higit na gantimpala sa kalangitan ng inyong kailanman ay hindi pagpapalain
Ang taong hindi marunong kumilala sa Diyos, kailanman ay hindi makakamit ang biyaya ng kalangitan. Kapag hindi kayo marunong magsipagsisi ng inyong mga kasalanan, Tapayin ang taong ito! Hindi siya pakialaman! Centurion Cornelius, pinakikiusap ko siya huwag pakialaman itong bagay na ito. Hindi niyo siya marindalit! anak, pabayaan mo sila. Ito'y hindi kagustuhan ng sino man tao. Ito'y kagustuhan ng Diyos na nagpadala sa akin. Dalhinan ninyo ako. Siwi na kayo! Magsalita ka. Nandito na po ang sugo buhat sa Cesarea. Tinatanggap ng Prokurador Poncio Pilato ang inyong paanyaya at darating sila sa gabi ng piging. Mabuti kung gayon. Kamahalan, ang mga taong bayan ay hinihinging pakawalan ng propeta ang tinatawag ni Juan Bautista. Propeta? Kung kinalaman ko sa propeta yan, saka bakit ko siya kawawalan? Samantalang wala naman siya sa loob ng palasyo at hindi ko na pinangingimasukan ang kanyang buhay. Ang propeta po ay nasa loob ng kulungan pagkat... Pinabakit ko. Pinabakit mo? Oo, mahal kong hari. Ginawa ko yung para sa iyong kapakanan. Yun naman ay pansamantala lamang. Pagkatapos ng malaking piging, at saka na siya muling pakawalan. Bakit kailangan pa siyang kulungin? Hindi mo maitataos sa piging kung siya nakawawala? Mahal kong hari, hindi ba man ako maalagay sa malaking kahihiyan? At ikaw man ay gayon din kung sakali at dumating si Poncio Pilato at ang ibang panauhin at marinig ang sinasabi ng propetang yan. Ngunit ang mga taong ngayon ay hindi titigil. Guguluhin lamang nila ako hanggat hindi pinawawalan ng propeta huwag yan. Bakit hindi mo kausapin ng mga tao? Sabihin mo sa kanila na si Juan ay nasa mabuting kamay at gagawin nating panauhin sa malaking piging idarao sa palasyo. Panauhin? Oo, mahal kong asawa. Talagang matalino ka, mahal kong Herodias. Ang lahat ay naiisip mo. Hindi sila tumayag. Niwabuluhan ang iyong pagkahari. Walang dapat masunod sa buong Galilea kundi ikaw. Tahimik! Pagkatapos ng piging, ay palalabasin ko ang inyong propeta! Hala, magsiwi na kayo! Sadyang mahirap ang makipagtipal sa isang prinsesa. At kung iyong nakalimutan, ay muli kong pinagugunita sa inyong kamahalan na mataas pa ang araw nang ako'y pasabihang maghintay dito. May kahalong pangungutya ang iyong pananalita. Kailangan ay hindi ko hiningi sa iyo na ako'y tawagin mong prinsesa o kamahalan kung tayo nagsasarili. Hindi mo mayali sa akin na magdamdam. Sari-saring malulungkot na pangitay na dumadalaw sa aking isipan. Sa di mo pagdating sa oras ng ating tipan. Ugali ba naman na isang Centurion Romano ang humatol bago usigin ang kanyang pinararatahan? Hindi ako nagpaparatang. Ang pagdaramdam ko at pagkabalisay, pangkaraniwan nangyayari sa isang taong nagmamahal. Lalong-lalo na kung ang kanyang inibigay nakakataas. At isang prinsesa ng Galilea. Ang isang nagmamahal ay nagtatanong muna. Ano nga ba ang dahilan ng iyong pagkabala? Nagkagulo ang mga tao sa labas ng palasyo. Ibig nilang pakawalan ang taong tinatawag nilang propeta. Ikaw nga muna, Cornelius. At sa pakiramdam ko, pati ako ay ibig mong bigyan ng sala sa kanyang pagkakatiis. Hindi kita binibigyan ng sala. Lamang ay ayaw kong makita na ang babaeng aking pinakaiibig ay madamay sa pagpaparusa sa isang taong walang kasalanan. Pinakaiibig din kita, Cornelius. Ibig kong maniwala ka na ako'y walang pagkakasala sa kanyang pagkakakulong. At natitiyak ko sa iyo, na siya ay hindi mapaparusahan. Eh bakit siya?
Pinakaiibig kita, Cornelius. At naparito ka, Herodes. Dinala ka ba rito ng iyong nagtitikang kaluluwa? Kaluluwa? Anong kaluluwa? Hindog sa'yo ng Diyos. Ngunit nasa tao ang pag-iingat niyan. Maaaring parumihin at maaari namang palinisin. Ikaw ay makasalanan. Naparito ka ba upang magsisi at aminin na yung mga pagkakasala? Ikaw ay matatakin, Herodes. Bakit? At nasa ilalim ka ng kapangyarihan na isang babaeng kailanman na hindi maituturing na asawa. Pagkat buhay pa ang kapatid mo yung pinagtaksilan, hanggat hindi mo siya hinihiwalayan at nilalayuan ay mananatili kang makasalanan at ang bukas iwan ka. Naparito ko, hindi ko pang tumagat ng iyong pangalan. Ako'y makahaling makapangyarihan. Paring Herodes, Tetrarco ng Galilea. Ano'y pinarito mo sa ganitong kalaliman na... Upang ihandog sa iyong kalayaan. Kung may pangangako mong ihihinto ang iyong pangaran, layuan mo ko! Huwag ka nang tututunan muli sa aking kahit. Bibigay mo ang aking kalayaan. Hindi masusunod dyan, Herodes. Pagkat ilang araw na lamang ako mabubuhay. At ikaw ang mag-uutos na ako ay patayin! Sinusubok mo ang aking kapangyarihan. Hindi kita ipapapatay. Yan ay sa bibig ng hari nagbubuhat. Tandaan mo ang aking sinabi. Hindi kita ipapapatay. Masisira ka, Herodes. Pagkat ang makapangyarihan ay hindi ikaw, kundi ang babaeng si Herodias. Kamahalan, Kanina pa kita hinihintay, Marco. tiniyak ko lamang na sa kanilang silid na tagpapahingang mahal na hari bago ako naparito, kamahalan. Ano ang balita? Ano ang kanilang pinag-uusapan ng propeta? Masamang balita, mahal kong Reyna. Napansin kong nagulo ang pag-iisip ng mahal na hari. Ang sabihin sa kanya ng propetang higit kayo makapangyarihan sa inyong asawa. Ipinangako pa kay Juan Bautista ang kalayaan niyo pagkatapos ng piging. At tiyak ang sinabing propeta hindi niya papapatay. Gagamitin ko ang aking lakas sa hari. Gagawin ko ngayon ang lahat ng aking makakaya upang ang Juan Bautista yan ay mawala sa aking landas. Iyan ang dapat mangyari, mahal kong Reyna. Sapagkat sandaling muling makalaya ang propeta, pangan, maaari. Si Prinsesa Salome, ang aking... Inaakala ko, hindi dapat malaman ng mahal na prinsesa ang lihim natin pagkikita. Huwag kang mabahala, Marco. Sasabihin ko sa kanyang narinig ko ang kanilang pag-uusap ng propeta at ni Herodes. Salamat sa iyong katapatan at walang sawang paglilingkod, Marco. Ang iyong reyna ay hindi marunong makalimot. Kakamta mo yung gantimpala balang araw. Nasa ilalim ako ng inyong kapangyarihan, mahal kong Reyna. Wala akong hihilingin kundi wag lang magbabagong inyong pagtingin sa akin. Kung mababago man, ay para sa iyong kabutihan. Lumakad ka na, ngayon din ay kakausapin ko yung Salome. Maupo ka. Kailangan magkausap tayo. Dumating na ang sandaling malaang ko ng kinatatakutan. Ano yun, mahal kong ina? Ang mahal na hari ay nakita kong nanggaling sa piitan ng propeta at narinig ko ang kanilang usapan. Tungkol sa anong bagay? Tungkol sa akin.
Sa sinabi ng propeta na ang aming pagsasama ay labag sa kautusan, ay nagulo ang isip ng hari. At naniwala ang hari sa propetang yan? Maaring hindi pa lubos sa ngayon. Ngunit sa isa pa nilang pagtatagpo, ay katapusan na natin sa palasyong ito. Hindi. Yan ay hindi maaaring gawin sa atin ni Herodes na palayasin tayo sa palasyong ito. Nasa kagandahan mo, Salome, ang ating tagumpay. Kaya tulungan mo ako, pagkat maaring hindi ko na makaya na nag-iisa si Herodes. Anong ibig niyong gawin ko, mahal kong ina? Sa gabi ng piging, ay maghahando ka ng isang sayaw sa mahal na hari. Isang sayaw na katangi-tangi. At pagkatapos, hilingin natin sa mahal na hari na ipatapon ng propeta sa ibang bayan tulad ng ginawa ko sa iyong ama. Isang sayaw? Sayaw na napag-aralan ko at siya kong ginamit kung kaya't ikaw ay naging prinsesa at ako naman ay naging reyna. Masusunod ang kahilingan niyo, mahal kong ina. Maari ka na magpahinga. Mahal na hari, meron akong isang sorpresa sa iyo at sa iyong mga panauhin. Ibig mo bang malaman na ngayon? Sorpresa? Hindi ako makatatagal sa sorpresa. Kaya paalam ngayon din. Talagang ang mahal kong Reyna ay mahilig sa sorpresa. Ano yun? Huwag mo akong papanabigin. Ipaalam mo na. Napakaganda. Isang ang malaking sorpresa. Dahil dyan sa lumi, ay humiling ka ng kahit na ano. Kahit na ano kamahalan? Kahit na ano. Kahit na ang kalahati ng aking kayamanan. Kahit na ang aking kaharian. Kahit na ang aking puso sa lumi. Humiling daw ako ng kahit na ano, mahal ko, ina. Ipaubaya mo sa akin ang paghiling. Sinabi ko na sa iyo, ang pay natin ay nasdahan sa lumi. Hilingin mo ang ulo ni Juan Bautista
Hindi ko magagawa yun. Hingin mong ibigay sa'yo ang ulo ni Juan Bautista na nakalagay sa bandehadong pilak. Ngayon ka lamang makakaganti sa mga paghihirap ko sa'yo, Salome. Anong kahilingan mo, Salome? Ibig mo ng aking kayamanan? Ibig mo ng aking kaharian? O ibig mo ng aking puso? Mahal na hari, hinihingi ko ang... Ano, Salome? Magsalita ka't hindi ka mabibigo. Hinihiling ng prinsesa ng Galilea ang ulo ng propeta Juan Bautista na nakalagay sa bandehadong pilak. Hindi. Hindi maaari. Humiling ka ng iba. Ang aking kaharian. Ang lahat kong kayamanan. Ang ulo ng propeta ang kanyang napipita, mahal na hari. Ibigay ang kahilingan. Ang isang hari hindi dapat tumalikod sa kanyang sinabi. Sisirain bang iyong pangungusap? Naharap ko pa naman ng Prokurador Porcio Pilato. Aman! Dalhin doon at ilagay sa bandihan ng pilak. Anak! Anak pa! Salome, may pagkakataon pa upang baguhin ang iyong kahilingan. Humiling ka na kahit na anong bagay. Huwag lang mga ulo ng propeta. Yun ay kahilingan ng aking ina. Ako'y sumusunod lamang sa kanya ipinag-uutos. Ngunit ikaw yung lalong higit na nagkakasala. At huwag mo nang hintayin na ikay makagawa ng kasalanan pagsisisihan mo habang buhay. Kung ang taong yan ay isang huwad na propeta, ay hindi ko pinanghihinayangan ang kanyang buhay. At kung siya ay isang tunay na propeta, hintayin natin mabuhay siya muli sa pamamagitan ng himala. Prinsesa Salome? Kumusta ba si Centurion Cornelius? Nagkamali ba ako ng pagpapadala sa kanya dito? Ako na ang unang malulungkot at maghihinayang. Kung si Centurion Cornelius ay aalisin niyo sa bayan ng Judea. Kung gayon, ako'y nangangako sa iyo na habang ibig mong naririto si Centurion Cornelius, ay dito siya matitira. Salamat, mahal na Prokurador. Anak! Anak pa! Anak! Ilang araw na lamang akong mabubuhay. At ikaw ang mag-uutos na ako ay patayin! Narinig mo? Narinig mo, Ludias? Wala akong narinig, mahal kong hari. Hindi ka dapat makaganyan. Alalahanin yung pinagmamasdan ka lahat ng lahat ng tao. Ang taong nasa piitan. Ang taong pinapupukutan ko ng ulo ay kaiba sa lahat. Kaiba sa lahat, maniwala ka sa akin. Hindi! Baguhin mo yung kahilingan, Herodias! Huli na ang lahat, mahal kong hari. Ang iyong ipinag-utos ay matutupad na rin. Ngunit ang taong yan ay kaiba sa lahat. Maniwala kayo sa akin! Ang taong yan ay mayroong Diyos! Mahal na hari, narito na po ang ulo ni Juan Bautista. Alisin mo ang takip! Lapitan mo! Lapitan mo! Ayan. Hayang babae ang hinihingi mong ulo. Alisin mo ngayon di sa harap ko kung hindi ikaw ang aking papapatay. Salome. Salome. Cornelius! Cornelius, huwag mo ko iwan.
Natatakot ako! Natatakot ako! Hindi kita maaaring iwan, mahal ko. Kanyang mga mata. Nakatitigil sa akin. Natatakot ang Cornelio sa kanyang mga mata. Kanyang mga mata. Guni-guni mo lamang yon. Magpahinga ka na. Kanyang mga mata. Nakatitigil sa akin. Kanyang mga mata. Kanyang mata. Centurion, sa palagay ko maaari ka na magpahinga. Tila natatahimik na siya. Bukas ng umaga ako magbabalik. Anong lagay niya dyan? Salamat ang dumating kay Centurion. Magdamag na tinatawag ang inyong pangalan. Narito na ako, Salome. Ang akala ko'y iniwan mo na ako. Hindi kita maaaring iwan, mahal ko. Ngayon kita higit na kailangan sapagkat natatakot ako sa mga mata ng taong yun. Hindi ka na ang taong yun ay patay na. Ngunit kitang-kita ko na gumalaw ang kanyang mga mata. Magdamag ako na hindi nakatulog sapagkat tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, siya ang aking nakikita. Pangarap mo lamang yan, Salome. Ayun ba akong paniwalaan? Kitang-kita ko na gumalaw ang kanyang mga mata. Kitang-kita ko. Hindi ako maaaring makapaniwala. Centurion Cornelio, may kawal po sa labas. Naghihintay na ang prokurador. Sa labas ng Galilea. Ngunit magbabalik ako doon. Huwag ka sana magtatagal, bumalik ka agad. Nasa? Makapangyarihan daw ang bagong propeta niyan kaysa sa ipinapatay ko. Ibig kong hanapin mo siya. May paniwala akong siya ay si Juan Bautista na nabuhay na muli. Mahirap yatang paniwalaan yun. Ibig kong mapatunayan sa pamamagitan mo. Ibig mong hanapin ko at patunayan ko sa iyo na siya rin si Juan Bautista? Oo. Naniniwala ka naman? Wala akong pininiwala ang anuman. Siya isang nagpapanggap din. Upang madulutan kita ng kasiyahan ay hahanapin ko siya. Pare pa makapagtanong? Ano? Ako'y isa sa pinagalaan. Nagliwanag ang aking mga mata. Akalain mo? Mari ba magtanong? Dali lang. Isiyan mo! Saka naman, natatakot ang siya!
Huwag kang matakot sa akin. Huwag kang mampatutong. Ayoko! Bitiyan mo! Ano ba ang inyong kailangan? Ibig ko lamang malaman kung bakit para bang may sakit akong nakahawa na pinangingilagan ng mga tao. Hindi ikaw, hindi ang iyong kasuotang Romano. Ano ba talaga ang pakay mo? Meron akong hinahanap na isang bagong propeta. Pagkat nais ko naman marinig ang kanyang mga pangaral. Mari ba sabihin mo sa akin kung saan ko siya mari matagpuan? Wala kang dapat gawin. Ang langkay ng mga tao at ikaw makararating sa kanyang kinaroonan. Hindi kaya mahirap sa kasuotan kong ito? Yan nga ibig ko sabihin sa inyo. Itulad ninyo ang inyong kasuotan dito, sa mga tiga rito. Saan naman kaya ako mari makakuha ng kasuotan katulad ninyo na mari kong gamitin? Di palagay akong makakasya sa inyo ang damit ng aking anak. Sumama kayo sa akin. Patawarin ang sinong nagkasala sa inyo, tulad ng pagpapatawad ng Diyos sa itaas. Kung kayo'y pupukulin ng bato, ay gantihan nyo ng tinapay, na ang ibig sabihin ay kung sino mang tao ang nakagawa ng masama sa inyo, ay huwag pag-isipan na gantihan ang masama rin. Sa ganyang gawain, ay higit kayong mapapalapit sa mata ng Ama at makapagtuturo kayo ng magandang aral sa inyong kapwa. Panginoon, tulungan po ninyo ako. Tulungan ninyo ako makalakad upang makatulong sa aking mga magulang paghahanap buhay. Tumayo ka na. Tumayo ka. Nakakalakad na ako. Nakakalakad na ako. Panginoon, salamat Panginoon. Kayo nga po ang anak ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mapapalad at mapagpakumbab ang loob, sapagkat sa kanila ang karya ng langit. Mapapalad ang mga nauuhaw at nagugutom, sapagkat sila ay bubusugin. Mapapalad kayo na pinag-uusig at inaalimuran ng dahil sa akin, sapagkat makakamta ninyo ang biyaya ng langit. Hoy, Mama! Kilala ko ang taong to. Nag-iispiya ko siya, Panginoon. Huwag, Pedro. Pakawalan ninyo ang taong yan.
Panginoon, naparito po ako upang masaksihan ang inyong mga himala. At ngayong nakita ng aking mga mata, ay naniniwala po kayo nga ang anak ng Diyos. Ako po'y susunod at sasampalataya sa inyo mula ngayon. Tumayo ka, Centurion Cornelius. Tumayo ka at ibalita mo ang iyong nakita. Panginoon, mataas na po ang araw at nagkakagutom na ang mga tao. Panginoon, meron po akong dalang 3 tinapay at 3 isda rito na maaari nating pagsalusaluhan. Ipamigay mo, Pedro. Ay 3 isda, Panginoon. Sa daang-daang tao. Pamigay mo, Pedro. Sundin mo ang utos ko. Tinapay at 3 isda ang kitang-kita kung hindi maubos-ubos na ipamudmod sa daan-daang tao. At ang isa pang himalang aking nasaksihan, ng palakarin na isang batang pilay. Hindi yan ang ibig ko marinig, Cornelius. Siya ba ay si Juan Bautista? Ang propeta? Hindi, mahal ko. Kaya't huwag ka na matakot. Hindi ko lamang mailarawan sa iyo lahat ng aking mga nasaksihan. Ngunit mahal ko kung ikaw lamang inando sa kanyang pangangaral. Sa himig na iyong pananalitay, mukhang naniniwala ka na rin, Cornelius. Naniniwala ako. Pagkat ang lahat ng aking mga nasaksihan ay katugunan na isang kaluluwang ibig na magbagong buhay. Isang kaluluwang humahanap ng lunas na mabawasan ang kanyang pagkakasala. Pati ba naman ikaw ay nadala ng mga mapagpanggap na propeta? Pinahanap ko siya upang malaman ang katotohanan, hindi upang paniwalaan. Hindi ka nga maring maniwala pagkat hindi mo nakita. Mahal ko, iwanan mo na ang palasyo at sumama ka sa akin. Pagkat sa kanyang piling ay matatakpuan mo ang katahimikan. Ang pagpapatawad sa iyong pagkakasala. Kapag iniwan ko ang palasyong ito, ay nangangahulugang tatalikuran ko na rin ang aking pagkaprinsesa. Ganon ba ang ibig sabihin, Cornelius? Mahal ko, kung talagang ako'y mahal mo, iiwanan mo na ang buhay na nilalasap mo ngayon at sasama ka sa akin. At kung hindi ako sumama? Kinalulungkot kong sabihin sa iyo na ako'y susunod sa kanya. Ngunit ay yung tungkulin. Ang lahat ay tatalikuran ko, alang-alang sa kanya, at sa aking pag-alis ay iwanan ko ang aking kasuotan. Nalalaman mo ba ito? Ang parusa tumatalikod sa kanyang tungkulin? At ikaw ay isang Romano. Nalalaman mo ba yun? Nalalaman ko. Kung gayon, isa kang baliw. Nagsisisi ako kung bakit ko pa siya ipinahanap sa'yo. Huwag kang magsisi. Ako'y nagpapasalamat ng dahil sa inatakpuan kong hinahanap na aking kaluluwa. Tatalikuran mo ang iyong bayan. At pati ako'y lilimutin mo na dahil lamang sa isang propetang baliw. Huwag mo siyang tawagin baliw. At huwag mo rin naman sabihin na ikaw ay aking lilimutin. Mahal ko, sumama ka na sa akin. Hindi ako makasasama sa'yo. At hindi ko maiiwanan ng ganitong buhay. At higit sa lahat ang aking pagkaprinsesa. Kung gayon na yun, paalam sa lumin. Kamahalan, Magsalita ka. isang kawal po ng buhat sa Galilea ang dumating. May mahalagang pakay sa inyo. Papasukin. Anong kailangan? Upang ibigay sa inyo ang liham na ito. Kagalang-galang na prokurador. Isang bagong propeta na naman ang lumitaw sa bayan ng Galilea na nagpapanggap na mataas pa kaysa ating emperador Tiberius Caesar. At ibig ko rin ipaalam sa inyong kamahalan
ang ginawang pagtalikod ni Centurion Cornelius sa kanyang tungkulin bilang isang kawal Romano sa nagpapanggap na propeta, Prinsesa Salome. Sabihin mo kay Prinsesa Salome na ngayon din ay patutungong kami sa Galilea. Bakit, Jonah? Ano't napasugod ka sa ganitong kalaliman ng gabi? Inutusan ako ni Salome. Nagbago na siya ng pasya. Ang ibig, magpunta ka sa palasyo at sasama na siya sa iyo. Nagbago siya ng pasya at sasama sa akin? Oo. Dali lang. Pedro, bilisan mo muna at ikaw muna magbantay. Pupunta ako sa palasyo. Darating na yon. Dito niya sinabing siya ating hintayin. Cornelius! Hindi na tayo magkakalayo kailangan. Ang ibig mo sabihin mo, sasama ka na sa akin. Pagyan, Cornelius! Anak ko, Parador! Ay, dinatagin kita. Salome, bakit? Salome! Ano itong ginawa mo? Hindi ba't ang sabi ko sa'yo, siya'y muling babalik sa akin? Cornelius, nais kong malaman mo na ito'y ginawa ko para sa iyong kabutihan. Salome, kasumpa-sumpa ang ginawa mong ito. Naniniwala ka na, Jonah? Na siya'y muling babalik? Si Cornelius ay hindi na malalayo sa akin. Sayang, pinanghihinayangan kong pagpapalang ginawa ko sa iyo sa pulsa yung pagkabata. Jonah, huwag mong kalilimutan na ang kausap mo ay prinsesa ng Galilea. At ikaw ay utusan ko lamang. Salome, gawin mo na ang ibig mong gawin. Ngunit, hindi ko mapapatawat ang ginawa mong pagpapahamak kay Cornelius na ako pa ang iyong kinasangkatan. Ano ba pagpapahamak ang sinasabi mo? Siya iniligtas ko lamang sa isang kabaliwan. Higit na matamis ang kabaliwan sinasabi mo, kaysa mamatay sa bibitayan. At kung hindi mo pa nalalaman, ibinabalita ko sa iyo, si Cornelius ay hinahatol ang patayin bukas na umaga. Hindi. Hindi, Harry. Hindi. Kaya iyong bihag, pakbastan mo gagawin parusa sa kanya. Salamat sa iyong pagsusuplo. Makinig kayo lahat!
Ano huli mong kahilingan? Nakikiusap ako sa inyo. Nasa inyong kapangyarihan ang kanyang buhay. Iligtas niyo siya, kamahalan. Hindi ko malaman kung uri kang prinsesa. Ikaw ang nag-utos na hulihin ko siya. Ngayon ay pinakikiusap mo kanyang kaligtasan. Ibig ko lang makabalik siya sa akin. Pinagkaiibig ko siya, mahal na prokurador. Pinalulungkot ko. Siya nahatulan ko na. Ngunit nasa inyong kapangyarihan ang kanyang kaligtasan. Nagmamakaawa ako. Inuuli ko sa inyong pinagkaiibig ko siya, kamahalan. Al-ala sa pakiusap mo, ay hindi ko siya papapatay. Salamat, kamahalan. Di pa tapos, Prinsesa Salome. Sangayon sa ating batas, ang buong Romano, ang sino man tumalikod sa kanyang tungkulin, ay nagkakamit ang parusang kamatayan. Ngunit sa iyo, Centurion Cornel, ala-ala sa pakiusap ng Prinsesa ng Galilea, ay bibigyan ko ng pinakamagaan ng parusa. Verdugo! Nagpumpalo sa mga! Huwag! Huwag, kamahalan! Kamahalan! Huwag! Simulan! Bakit mo pagpastan, Salome? Di ba ikaw magkagagawa nito? Pagpastan mo, pinagwagtawa ko sa kapitan! Dalawang po na po, kamahalan. Prinsesa Salome, ay na magiging ko Centurion. Dali sa kapitan! Anong inyong palagay? Mahal na ministro, wala na akong magagawa. Ginawa kong lahat ng magagawa. Talagang walang lunsang mahal na hari. Sakit pagsusuri, sandali na lang ang nalalabis sa buhay ng haring Jose. Gamutin ninyo ako! Gawin ninyo ang inyong magagawa at bibigay ko sa inyong kalahati ng aking kaharian. Marco, anong kinalabasan ng kanilang pagsusuri? Aking hari, ginawa na po nila lahat ng kanilang magawa. Ngunit... Mga ulol! Anong sakit ba itong tumagos sa aking katawan? Ang aking mukha! Ang aking ulo! Para akong tinatarang sa apoy! Magsilayan kayo! Lumayas kayo! Anong nangyayari sa mga kumari? Dios, Bakit ka nakakaganyan? ikaw ang may kasalanan ng lahat. Ikaw ang tangbong anak na nagpapatay sa propeta. Ikaw, papatayin kita, Herodes! Papatayin kita! Ikaw ang may kasalanan. Ikaw! Ikaw ang nagpapatay sa propeta! Papatayin kita! Cornelius. Cornelius. Salome. Naririto ako, mahal ko. Kung gayon hindi ako nahihibang. Pagkat naririnig ko yung tinig. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Matamis siya magpatawad, mahal ko. Yan ang natutuhan ko sa mahal na Panginoon. Kung pinatatawad mo na ako, hindi na tayo magkakalayo kailanman. Ngayon pa. Ngayon hindi ko na maaaring masilahin ang iyong kagandahan. Ang aking kagandahan ay magiging sarili-sarili mo. Hindi na kita lalayuan. Kukunin kita sa bilangguang ito. Mamumuhay na tayong dalawa. At tatalitdan ko na ang aking pagkaprinsesa. Kaya nahinahing na kagandahan, hindi ko na masisilayan. Pagkat
Mahal ko, ano itong nagawa ko sa'yo? Huwag ka nang ganyan, mahal ko. Ang mangyayari. Hindi natin maring maiwasan. Mula ngayon, Cornelius, ako na ang iyong magiging mga mata. Ang paboro. Anong kanyang lagay? Nawalan siya ng paningin, kamahalan. Kaya ipinakikiusap ko sa inyo na ipagkaloob na ninyo sa akin si Cornelius at ako na magpapagaling sa kanya. Sa pagtataka, Prinsesa Salome, hindi ba ikaw may kagagawan upang siya dakipin at pausahan? Bakit kayo hinihingi sa akin ang kanyang kalayaan? Magiging malaking kabalas ito, Salome. Pinagsisisihan ko na ang lahat, kamahalan. Bayaan ninyo hanggang sa huling sandali na aking buhay. Ay, makagawa man lamang ako ng isang kabutihan upang mahugasan ang aking mapagkakasala. Kawawa ko, Centurion. Prinsesa Salome, ipinagkakaloob ko na siya sa'yo. Marinig mo, mahal ko. Malaya ka na. Malaya na tayong dalawa. Tor, ako ba'y makakakita muli? At kung hindi naman ay ipagtapatan ninyo sa akin, at ako naman ay nakalaan sa akin magiging kapalaran. Dinaramdam ko, wala akong magagawa. Ang ibig niyo sabihin hindi na makakita muli si Cornelius? Ay, malalaman ng Diyos ang makapagpapagaling sa kanya. Himala na Diyos. Cornelius, inaamin ko sa iyo na hanggang sa mga salong ito, hindi ko mapilit ang aking sarili na maniwala sa isang Diyos na hindi ko nakikita. Subalit, kung ikaw ay muling makakakita ng dahilan sa kanyang himala, ay Kung lubos ang pananalig mo sa akin, maniwala ka na saksiyan ko ang lahat ng kanyang mga himala. At lubos ang aking paniniwala na mapapabalik ng muli ng Panginoon ang aking paningin kung ako'y dadalhin mo sa kanya. kung dumating ang araw na yan, kung ikaw ay muling makakakita na, ay buong puso ako sasampalataya at hihingi ng tawad sa kanya. Diyos ko, pagalingin mo po siya. Ibalik mo po ang mga paningin ni Cornelius. Salome, nararamdaman kong ikaw ay nagtatrabaho na naman. Napakagaang nagawaan niya, nakalilibang sa akin. Ipaubayan mo niyo sa akin ang lahat. Maraming salamat, Amanda. Tinalikuran mo ang pagkapangunahing dama ng palasyo upang sumama sa amin. Gayong nalalaman mo, napakalaking hirap ang iyong daranasan. Mahal kayo sa akin. Kayo ang nais kong pag-ingkuran. Hindi na meron tayong panawin. Sino yung Amanda? Sino? Si Jonah po. Si Jonah. Papasukin mo, Magda. Papasukin. Patawarin mo ko. Hindi na ako ang dati mong prinsesa, Jonah. Ako ay isang pakaraniwang tao na nakatulad ninyo. Jonah, ano ang balita mo sa ating mahal na Panginoon? Sinundan ko siya, Cornelius. At nang mabalitaan kong ikaw ay pinalaya at si Salome tinaligdan ng kanyang pagkaprinsesa, humiwalay ako upang kayo'y hanapin. At alam mo bang isang himalang kanyang ginawa?
Samantalang sa hirap na hirap sa pagpapasa ng mabigat na krus at tumutulong magkahalong dugo at pawis ay isang babayang lumapit na may dalang malapat na panyo at ipinakit sa kanyang mukha At ano, Jonah? nang inalis ang panyong niya. Tatlong larawan ng Panginoon ang maliwanag na nakita ng lahat na nakatatak sa panyong yaon. Yun daw ang iiwan niyang alaala sa mga waing babaeng na nagngangalang Veronica. Lalakad tayo, John. Hahanapin natin ang Panginoon na siyang magpapagaling kay Cornelius. Ang Panginoon? Ang Mesiyas? At naniniwala ka na sa Salome? Kung maibabalik niyo sa dati si Cornelius. Jonah, Ano yung Cornelius? hindi mo ba alam kung saan natin maaari matakbuhan ang Mesiyas? Hindi ko nalalaman. Ngunit, maaari natin hanapin. Hahanapin natin siya sa lupa. Meron ako naririnig ng mga yabag ng mga tao. Mga taong nag-iiyakan. Centurion Cornelius! Sino tumatawag sa akin? Hindi mo na ba ako nakikilala? Sino ka? Ako ang batang pilay na pinagaling ng Panginoon. Sayang at wala ka roon. Sana'y naipagtanggol mo siya sa mga tampalasan. Bakit? Anong ginawa sa kanya? Saan siya naroon ngayon? Pusa ko sa bundok ng Golgotha at kasama ang dalawang magnanakaw. Dalhin ninyo ako sa kanya. Kahit na ilarawan man lamang ninyo sa akin kung ano kanya. Naririto na tayo, Cornelius, sa tapat ng kanyang krus. Panginoon, ako'y dumudulog sa inyo, hindi para sa aking sarili. Maniniwala ni Salome sa inyong kapangyarihan at himala. Patawarin niyo siya. Para sa akin, Salome, pagmasdan mo ang kanyang mukha. Humiling ka na isang bagay na taimtim sa iyong puso at ikaw'y pagbibigyan. Pagbibigyan ka upang maniwala at mahugasan na iyong mga pagkakasala. Pinakaiibig ko po si Cornelius. Idinadalain ko sa inyo na ibalik po ninyo ang liwanag ng kanyang mga paningin. At kung siya'y muling makakakita, ay malulubos sa aking paniniwala sa inyo.